Isa ang Alagang Kapatid Foundation sa maagap na umaksyon para magbigay ng tulong sa mga kapatid natin sa Kabisayaan. Itong donations na ito ay pinagkatiwala sa atin. So we want to make sure that mula sa kamay ng donor, ito ay makakarating sa kamay ng nararapat na makatanggap nito. Kaya we go out of our way, abutin yung kasuluk-sulukang lugar na hindi nararating at ipaabot sa kanila yung donasyon na talagang intended naman para sa kanila. Yung mga patuloy na nasa evacuation centers, kahit paano, may nag-handle doon sa pangangailangan nila everyday. Emotionally, may nagpa-process nung kanilang grieving, nung pagdadalamhati nila, nung kawalan nila. Pero yung mga talagang naiwan sa mga tahanan nila o kung ano man ang natira doon sa mga tahanan nila, ito yung hanggang ngayon very raw yung emotions. Konting tanong, bibigay sila ng iyak. Survivor talaga ang Pilipino. Sa anumang sakuna siguro masadlak, hahanap at hahanap talaga ng paraan para mag-survive at makapagsimulang muli. Tulad na lang ng mga nakilala nating sina Jamel, Jeffrey, Joel at Lander na ngayon ay volunteers na sa Alagang Kapatid Foundation. Nagpapasalamat po ako sa TV5. Tsaka na po ako, tsaka yung ginawa ko, nag-volunteer na lang para kahit walang sweldo basta nakakakain lang po. Nagbibigay naman po sila ng bigas, tsaka nakakatulong din po ako sa mga magulang ko. Instead of them waiting for they don't know what, sabi namin, sama kayo sa amin, tulungan nyo kami. Kasi ito namang pagtulong na ito, hindi lang naman kami tinutulungan ninyo, yung talagang mga survivors din ang tinutulungan ninyo. So everyday napapansin din namin ang laki ng naitulong sa mismong disposition nila. At least this time around, they look forward to doing something not just for themselves, but also para dun sa mga kababayan mismo nila na nasalanta. Ang katatagan at lakas sa loob nila Jamel at ng kanyang mga kaibigan na survivor turned volunteers ay nagsisilbing inspirasyon sa kanilang mga kababayan na kahit hinagupit sila ng bagyo, pinagpapatuloy pa rin nila ng normal ang kanilang buhay na nakakatulong pa sila sa iba. In that way, nakapag-give back sila sa kanilang mga kapwa Taclobanon. Higit lalong nabigyan ng pag-asa ang ating mga kapatid sa Kabisayaan nang dumating ang tulong mula sa iba't ibang panig ng mundo. At hindi lang cash at in-kind donations ang kanilang mga ibinigay. Dahil ang iba sa kanila, nagpunta pa mismo sa Tacloban para doon mag-alay ng kanilang serbisyo. Isa na nga rito, si Nicola Jones. International Red Cross is working with the Philippine Red Cross to provide everything from relief items like hygiene kits and shelter kits to psychosocial support for people who've been traumatized by the ordeal, drinking water, health prevention and all those kinds of things. So we're trying to work across all the areas to cater for the most serious needs. The Red Cross now is working to set up cash transfer programs and also cash for work programs so that people will have some money in their pocket to enable them to buy the stuff they need to rebuild their houses and to kickstart the local economy. Sinubok man sila ng trahedya, wala na raw makakapigil sa mga kapatid natin na mag-celebrate ng Pasko. Kasama ang Alagang Kapatid Foundation at ilan sa ating kapatid stars, nagbigay ang grupo ng makabuluhang Christmas party para sa mga kapatid nating survivor ni Super Typhoon Yolanda. Mahigit sa 180 kapatid natin ang nasa pamilya ngayon para pansamantalang manuluyan matapos ang bagyong Yolanda. Ngayong araw, abala ang aming grupo dahil may espesyal kaming handog na siguradong magpapasaya sa kanila. Inimbitahan namin ang ating kapatid stars sa sina Martin Escudero, Nadine Samonte, Helga Craft, Richard Pan at Shalala. Kita ang saya ng ating mga kapatid from Eastern Visayas. Lalo na nang ipamahagi na natin ang ating regalo, handog ng Alagang Kapatid. Asahan natin ang pagbangon. Babangon kayo! Babangon! Tindog! Tacloban! Ayaw pa ka po! Yung music, yung actress! May nananakit!
sana po dumating ang pagkakataon na kami po ay mabuong muli kasama ang aming mga pamilya doon po kung saan man, kung ito man po ay sa Samar o sa Leyte. Kahit panandalian lang ay napasaya ng grupo ang ating mga kapatid. A memorable Christmas party that's definitely worth celebrating. It's good to see foreign volunteers on ground. Yung alam mong first world countries yung pinanggalingan nila pero nandun sila, nagpapakahirap, making an effort and giving back. Parang nakakataba talaga ng puso. So when the opportunity came, nag-volunteer na rin ako sa UNICEF. Hello! It may have been a short thing, and for me, it was a small thing, pero alam kong it means a lot to them na makita mong maraming tumutulong. Red Cross was there, UNICEF was there, Alagang Kapatid and TV5 were there. So, for me, it feels good to say na I was also there. Ito na marahil yung isa sa pinaka-inaabangan ng mga believers. Siyempre, yung pagdating ng pop idol nila na si Justin Bieber sa Tacloban City. Lahat sila nagtago, yung ilan, yung iba talagang excited lang talaga na salubungin siya. Pero siyempre, kabilang na ako doon. Samantala, lumabas na rin at kumalat sa iba-ibang social networking sites ang pagdating na ito ni Justin Bieber sa Tacloban City. Kaya naman ang kanyang fans all over the world ay updated rin tungkol sa charity event ng kanilang idol. Mula sa isang pribadong eroplano, lumapag sa Manila si Justin at nag-chopper papunta naman sa Tacloban. Ang lahat, nag-aabang na sa sandaling masilayan siya. At paglabas pa lang niya ng kanyang sasakyan, papunta sa isang evacuation center, sobrang saya na ang nararamdaman ng fans at well-wishers.